Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, kawawang Inday, ilulubog ni BBM sa mga utang niya. Sa ngayon po, wala pong tigil ang pangungutang ng Marcos Jr. administration. Ito po sa Manila Bulletin na Business Section Balita. Marcos admin rushes to secure $406 billion loan. Ito. According to the latest data from the Bureau of Treasury, gross borrowings surged by 195.1 billion from the 213.1 billion recorded the same month in 2025. The aggressive start to the year saw the government significantly increase its exposure to foreign markets, momentarily diverging from its long-term strategy of prioritizing domestic credit. So, utang po ng utang ang Marcos Jr. administration. As of February this year, umabot na sa 18.16 trillion ang utang ng ating bansa. At ang pinakabagong na utang is, ano yun, 408 billion. Bagong utang sa domestic ito ha. Kasi mas malaki na ang priority sa pag-utang ng Marcos Jr. domestic dito lang sa loob. Hindi na masyado sa foreign. Although, foreign, mayroon ding bagong loan. Sa nabasa ko is 1 billion US dollars ang bagong nautang ng Marcos Jr. administration sa World Bank. Sa kasaysayan po natin, yan na po yung pinakamalaking loan na nakuha natin sa World Bank, 1 billion US dollar. So yan po ang ginagawa ng Marcos Jr. administration. Utang siya ng utang. Nung pag-take over ng Marcos Jr. administration, nasa 12 trillion lang ang utang natin sa Pilipinas. Ngayon, sa 3 years, mahigit lang na pamumuno niya, naging 18.16 trillion in 3 years. So, pag alis niya sa pwesto, another 6, 18, maging 24 trillion. Kaya agree ako dito sa post ni Attorney Guanzon na inilulubog ng Marcos Jr. administration si BP Sara. Pag upo niya, yan ang magiging problema niya, yung napakalaking utang. Yun ang legasiya. Tawa ulit ako sa payag ng Pangulo na nangangamba siya na hindi ituloy ng next president yung legasya niya. And talagang hindi tutuloy kasi ang legasya niya na maiwanan is masamang legacy. Example, yung corruption. Ngayon lang, March 31, nag-release ng report ang United States Trade Representative. Grabing talamak ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi maagapan kaya napakahirap mag-invest sa trade ang mga US companies. Dahil yun ang report ng trade representative nila dito. Oh, korupsyon. Grabe. Yun na, kung may maalala ko sa administrasyong ito, legacy niya, bad legacy is corruption. Another one, after bad yung corruption niya is sa laki ng utang. Kaya ano kayang mangyari sa administrasyon ni BP Sara sa 2028 with this lumubong utang? But anyway, may napatunayan niya si BP Sara. Nung mayor siya, inabutan niya sa Davao, may utang din ang Davao City. Kasi halos lahat ng utang. Hindi naman mahirap, hindi naman masama per se ang mangutang. Importante lang yung inutang mo sana, ma-invest mo yung tama para lumago. At karamihang mga mayayaman ngayon ng mga negosyante, halos lahat yan nangutang. Pabor yun kung magpautang sa'yo, basta lang maganda ang pagkagamit. Ang problema, kung administrasyon ito, utang ng utang, na napupuntan man sa kung saan. Flood control anomaly. So again, yung record ni BP Sara, pag upo niya as mayor, ang kanyang fiscal discipline, grabe. Nung umalis siya as mayor, panahon na ngayon ng kapatid niya, wala na, zero na ang utang ng Davao City. Paano nila nagawa? Sabi ni BP Sara, is ano lang, just live within our means.
kung ano yung budget natin, ano yung income natin, yun lang ating gastusin. Wag na. So, hindi siya yung palautang. Matitid siya. Naghanap siya ng ano. Kaya, excited na ako na mag 2028 na para mabutuhan ko si Pipi Sara. Kasi alam ko, may pag-asa ang bansa natin pag siya na ang mamuno. Yung kanyang karakter, nakikita na ko na yung strong leadership niya. Pag sabi niya, I tried in hardship. Kung mas mahirap yung problemang kinakaharap niya, parang Texas sa manok. Kung yung mga mahilig sa sabong. Ako, nung bata ko, nanonood ako ng sabong eh. Yung tatay ko, mahilig sa sabong, kaya sumasama ako sa sabungan. Texas, yung breed ng manok. Pag nasusugatan ng Texas, lalong lumalaban yan. Hindi nagigibaw. Kaya si BP Sara parang Texas kung manok pa siya. Habang pinipigas siya, lalong nagniningning. Kaya, don't worry. Pabayaan na lang natin ang administrasyong ito. O sige lang, mangutang lang kayo. Lalong magniningning si BP Sara. I hope, pag nagpresidente na si BP Sara, yung utang na yan, I'm very sure, mababa. Kasi ayaw niya ng maraming utang. Ako rin, kapamilya ko, wife ko, ayaw namin yung nagkakautang.